Ito na pong resignation letter ko, Sir Wilson. Wika ni Agent J sa kaniyang boss sa barito ng boses tsaka inilapag ang puting sobre sa table nito. Katulad ng nabanggit ko last time, magre-resign na ako. Dahil tapos ko na ang mission ko. Jay, alam kong nangako ko sa iyong pagbibigyan na kita sa hiling mo. Pero sorry, hindi ko pa matatanggap ang resignation mo ngayon. May pinadala sa akin bagong mission ang higher ups at para sa'yo to, Jay. Ikaw lang ang tanging makakagawa nito kung kaya't kailangan pa namin ng tulong mo. Kumunot ang noo ni J. Sir Wilson, nag-usap na tayo. Sinabi mo na rin yan last time. Tingin ko'y ginagawa mo na lang ito para hindi ako tuluyang umalis. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Bakit ba gusto mo nang umalis sa pagiging agent, Jay? Ikaw ang pinakamagaling sa lahat ng trabahong to. Dahil sa kakayahan mo, marami tayong gulong napigilan. Maraming buhay ang hindi nawala. Gusto ko nang mamuhay ng tahimik, Sir Wilson. Naging normal na tao. Mag-asawa. Magkaroon ng pamilya. Napabuntong hininga si Sir Wilson. Kung ganun, huli na talaga to. Pangako, tanggapin mo na. Katulad ng sinabi ko. Ikaw lang ang makakagawa ng misyong to. Kapag matagumpay mong matapos ang misyon, hindi na ako aapila pa sa kagustuhan mo. Hahayaan na kita. Nag-igting ang panga ni J at napahinga rin ng malalim. Paano ako makakasigurong hahayaan niyo na akong pagkatapos ng misyong to? May inilabas ding sobre si Wilson. Magre-resign ako nang sa ganun ay makasiguro kang wala nang ibababa sa aking misyon para sa'yo. Ikaw talagang gusto kong higher ups na gumawa sa misyong to, Jay. Bakit? Ano bang mission na tinutukoy mo na ako lang makakagawa? Well, ikaw lang ang pasok sa age bracket na hinahanap ng kumpanya. Ikaw lang pwedeng maging bodyguard ng famous model na si Cherry Gonzalez. Bodyguard? Magkukunwari akong bodyguard ng isang model? Oo, Agent J. Hindi lang basta model kung hindi sobrang sikat na model. Base sa information na ipinadala sa akin, popular ang babaeng ito. Palagi siyang iniimbitahan ng mga sikat na brands dito sa Pilipinas. Pati na rin sa ibang bansa para mag-opening walk. Pinagkakaguluhan din siya ng mga tao sa fashion show at inaabangan palagi ang mga damit na sinusuot niya. Ang fashion style niya ay kakaiba kumpara sa lahat. Kapag naisuot niya ang isang masterpiece, agad yung nagsosold out. Kung ganun ng problema, bakit kailangan ko magkunwaring bodyguard ni Cherry Gonzalez? Nitong mga nakalipas na araw, kaliwat kanan ang natatanggap na death threats ni Cherry Gonzalez. Hindi pa matukoy kung sino ang nasa likod ng mga pagbabanta. Hindi naman nila gustong humingi ng tulong sa pulis dahil ayaw nilang malaman ng publiko ang tungkol dito. Kaya naman nagpatawag na ang management nila ng agent para hanapin kung sino nga ba ang salarin upang mapigilan ang balak nitong pagpatay sa dalaga. Bumigat ang tensyon sa loob ng opisina ni Wilson. Ramdam din ni Agent J ang pressure maging sa kaniyang dibdib. Pero kumpara naman sa naging trabaho niya, parang papel lang ito. Sino naman ang papatay sa model na yun? May ginawa ba siyang masama para magkaroon ng death threats? Sarkastikong tanong ni J. Marami, Agent J. Napag-alaman ko rin na hindi ganun kaganda ugali ng model na yun. Kaya posibleng maraming galit sa kanya. Kung ganun, bakit natin siya poprotektahan kung masama naman pala ugali niya? Ang sabi ko sa Sir Wilson, gusto ko ng tahimik na buhay. Ayoko makipagtrabaho sa ikakasakit ng ulo ko. Matanda na ako. Natawa naman si Wilson. Kung makapagsalita ka kapara kang hindi ako ang mas matanda sa ating dalawa. Lagpas 30 ka pa lang kumpara sa akin. At saka bodyguard naman ang posisyon mo. Hindi mo kailangan kausapin siya. Poprotektahan mo siya at babantayan. Yun ang trabaho mo. At kasabay nun, hahanapin mo ang tunay na nasa likod ng mga pagbabanta. Dumilim ang ekspresyon ni J. Halatang hindi nagugustuhang wala siyang pagpipilian. Naintindihan ko. Pagkatapos kong mahanap ang nasa likod ng death threats at masiguradong ligtas na si Cherry Gonzalez, mulaya na ako sa trabahong to. Oo, papayagan na kitang umalis. Kinuha na ni J ang mga dokumento para sa misyon niya. Bago nga pala ang lahat, may kailangan kang isaalang-alang sa misyon na to. Ano yun? Katulad ng mga nakalipas mong misyon, walang dapat na makaalam sa isang agent. O isa kang Agent J. Isang tao lang ang kausap ng higher up sa kumpanya ni Jerry. Wala nang ibang nakakaalam. Yun ay para mapanatili na rin ang kaligtasan ng mga tao sa kumpanya natin. Hindi pwedeng malaman ni Cherry ang tungkol sa pagiging secret agent mo at ng kahit na sino. Maliwanag? Alam ko yun. Hindi mo na kailangan ipaulit-ulit, bodyguard lang ako. At kakakibat nun ay hindi pwedeng mahulog ang loob mo sa kanya. Doon natawa si J. Joker ka talaga. Huwag kang mag-alala dahil makakaasa kang katulad ng pagkakilala mo sa akin. Magiging professional ako at gagawin lamang ang trabaho. At gagawin ko mabilis ang lahat para makaalis na rin ako sa trabahong to. Mabuti naman kung ganun. Nakangising sagot ni Wilson. Tumangutango si Agent J bago nagpaalam sa kaniyang boss.
Lumipas sa mga araw ng paghahanda at dumating na nga ang oras na pupuntahan na ni Jay ang famous model na si Cherry. Linggo ng umaga nang makarating na si Jay sa 5-star hotel sa syudad. Ito ang nabanggit na hotel room kung saan tumutuloy si Cherry Gonzalez. Bulong ni Agent Jay sa likod ng kaniyang isipan. Suot niya ang itim na tuxedo na maaaninag ang malaki nitong katawan. Kumatok siya sa pinto at sandali lang ay may lumabas na babae. Sino ka? Magandang araw. Ako si Jay Samonte. Ako ang nakasay na bagong bodyguard para sa'yo, Miss Cherry Gonzalez. Natawa naman ang babae. Ah, ikaw pala yung bodyguard na nasa records na ipinadala sa akin. Naku, mukhang hindi mo kilala ang alaga kong si Cherry Gonzalez ha. Marami nga nagsasabing magkahawig kami. Pero, hindi ako siya. Ako si Erica Baltazar. Ako yung manager niya. You can call me Manager Eri. Naningkit ang mga mata ni Jay. Tsaka sinuri at pinagmasdan ang mukha ni Manager Eri. My apologies, Manager Eddie. Ayos lang, sanay na ako. Pero make sure na hindi ito mauulit ha. Sa akin isang karangalan na mapagkamalan ako bilang siya. Pero para sa kanya, kung ayaw mong masungitan, mag-ingat ka. Naiintindihan ko, Manager Eddie. Siguraduhin kong hindi na ito mauulit. Maiga naman kung ganun. Mabuti at may naipadala ng bodyguard ang management para kay Cherry. Akala ko'y matatagalan pa. O sige, dito ka na muna sa loob. May pupuntahan lang ako sa post office sa baba. Kumunot ang noo ni Jay. Post office? Linggo ngayon ah. Nagtatakang sabi ni Jay sa kaniyang sarili. Tumango lang si Jay. Bago pumasok sa loob ng hotel rooms ni Jerry Gonzalez, samantalang ang manager naman ay tuluyan ang lumabas. Inilibot ni Jay ang kaniyang paningin sa buong paligid. Naalala niya ang mga pictures na ipinadala sa kaniya ni Sir Wilson noong nakarang araw. Ipinagbabawal na ni Cherry ang pagtanggap ng mga regalo mula sa mga fans. Dahil ang ilan sa mga iyon ay kung hindi may dugo, ay may patay na daga. Mayroon ding mga sulat na nagsasabing papatayin siya. Iniisip ko kung ano bang nagawa at kung gaano ko grabe ugali ni Cherry na yun para makatanggap siya ng death threats. Pagkaan nila sa pani Jay habang nakahalakip-kip at patuloy na nag-iisip. Base pa sa mga sulat na natanggap ni Cherry, ay parang alam na alam nito ang kilos ng babae maging ang mga plano nito. Naglakad-lakad din si Jay sa buong hotel room at tiningnan ng mga bintana na posibleng pasukan ng mga stalkers. Wala naman. Nasa 19th floor ang hotel room na to at imposibleng makapasok ang kriminal sa bintana para naman manman na ng babae. Hindi kaya may hidden cameras dito? Iniangat ni Jay ang kaniyang mga mata sa kisame. Halata sa lalaking gustong-gusto nitong matapos ang misyon para makaalis na sa trabaho. Nasa gitna siya ng paghahanap ng kamera nang biglang may sumigaw sa isang kwarto at kasunod ay ang lagabag sa sahig. Ano nangyari? Nagtatakang sigaw ni Jay at papatakbong pumunta sa kwarto na hindi niya inakalang shower room pala. Laking gulat ni Jay nang makita ang isang magandang dalaga na nasa sahig. Miss Cherry Gonzalez! Sigaw ni Jay tsaka siya lumapit sa dalaga para tulungan itong makabangon. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Paano nakapasok dito? Natutulirong sigaw habang inaalis ang mga kamay ni Jay para maghanap ng tuwalya pantakip sa kaniyang hubad na katawan. Nang maintindihan ni Jay ang sitwasyon, siya na ang kumuha ng tuwalya para maitakip sa dalaga. Sorry, hindi ko sinasadyang makita ang maliit mong hinaharap. Agad na iniwas ni Jay ang kaniyang mga mata doon at napagtantong nagsashower pa lang dalaga at nadulas ito kaya lumagabag sa sahig. Anong hindi sinasadya? Huwag mo nga ako lokohin? Tsaka, anong maliit pinagsasabi mo? Matalbog ito no? Nagmadaling, tumalikod si Cherry. Pero isa rin iyong pagkakamali dahil nakita ni Jay ang makinis niyang likuran. Pati na rin ang puwitan. Anong tinitingin mo? Manager Eri! Nasaan ka? May nakapasok na lalaki rito. Manyak! Tuluyan ang natakpan ng babae ang kaniyang katawan at agresibong nilapitan ni Jay para labanan. Di ako manyak, Miss Cherry. At alam mo ang pangalan ko? Of course, kasi ako ang bago mong bodyguard. What? Anong bagong bodyguard? Hindi ako naniniwala sa'yo. May bodyguard bang pumasok pa sa banyo habang naliligo ang isang babae? Masyado mong niliteral lang salitang bodyguard. Isa kang manyak. Sasampahan kita ng kaso. Ipapupulis kita. Pinaghampas-hampas pa ni Cherry ang malapat na dibdib ng lalaki. Sandali, Miss Cherry. Kapag patuloy mo ako hinata, mapipilitan akong hawakan ng dalawang mong kamay at kapag ginawa ko yun, siguradong babagsak ang tuwalya ng nakatakip sa katawan mo. Nalaki ang mga mata ni Cherry at napatakip ng mahigpit sa tuwalyang suot niya. At talagang pinagbantaan mo ba talaga ako? Anong klaseng bodyguard ka? Bodyguard ka ba talaga? Unang araw pa lang masyado nang ginagamit yung privilege mo. Manyak, umalis ka rito. Hindi ko kailangan ng bodyguard. Hindi totoo ang mga death threats.
Gusto lang nilang sirain ang career ko. Kaya sila ganyan. Inggit lang sila. Pero hindi ako magpapadala sa pagbabanta. Gagawin ko pa rin ang gusto ko kaya umalis ka na rito. Di kita kailangan. Ano nangyari dito? Kapwa nagulat ang dalawa nang sumigaw si Manager Eri. Jay, bakit ka nasa loob ng banyo na Cherry? Bakit nakatapis ka lang? May nangyari ba kanina nang wala ako? Nangyari? Napabuga si Cherry. Maraming nangyari, Manager Eri. At isa na ang katotohanan pumasok siya sa CR at nakita niya ang katawan ko. Manyak. Sabing hindi nga ako manyak. Miss Cherry, magpapaliwanag ako, Manager Eri. Saan ni Jay? Pabuti pa nga magpaliwanag ka kay Manager Eri ng kamanyakan mo. Inismala ni Cherry si Jay bago ito pumasok sa kwarto upang magpalit ng damit. Napatingin si Cherry sa refleksyon ng kaniyang katawan. Grabe, bodyguard. Hindi porke model ako at sanay na sanay nang magubad at papayag na akong kung sino-sino na lang makakakita ng katawan ko. At ang lakas ng loob niyang hawakan ako. Nakarinig ng katok sa pinto si Cherry. Miss Cherry, ako to, si Jay. Ako ang bodyguard mo. Pumasok lang ako kanina sa banyo dahil narinig kong may bumagsak. Nag-alala lang ako kung ano yun. At na makita kong nasa sahig ka, pinuntahan agad kita. Hindi ko na naisip na nakaubad ka. Ginawa ko lang ang trabaho ko bilang bodyguard mo. Napabuga naman ng hangin si Cherry. Bodyguard ko? Bakit? Para protektahan ako sa mga nagbabanta sa buhay ko? Kung totoo man yun, hindi bodyguard ang kailangan ko. Kung hindi isang detective na kayang alamin kung sinong nasa likod ng lahat ng to. Kaya umalis ka na. Bumalik na si Cherry sa pag-aayos ng sarili pero muli na naman siyang nakarinig ng pagkatok sa pinto. Padabog siyang pumunta sa may pintuan. Ano ba? Sinabi ko umalis ka na, di ba? Bakit ba ang kulit mo? Sumalubong kay Cherry ang mukha ng isang babae na nangingilid ng luha. Sorry po, Miss Cherry. Napag-utusan lang po kong sabihin na narito na ang glam team. Bago pa lang po ko. Maawa po kayo sa akin, huwag niyo po akong paalisin. Napakagat naman ng labi si Cherry dahil hindi niya inaasahang ibang tao na pala ang kumakatok sa pinto niya. Ano nangyayari dito? Bakit sumisigaw ka, Cherry? Tanong ni Manager Eri. Wala. Nasaan ang glam team? Napakamot si Cherry sa batok niya. Naroon na sa makeup room, hinihintay ka nila para makapaghanda na tayo sa fashion show mo mamayang 1 p.m. Okay. Tuluyan ang lumabas si Cherry sa kwarto niya para pumunta sa makeup room. Umupo na siya sa harap ng vanity mirror at nagsimula na nga siyang ayusin ng glam team. Sa refleksyon ng salamin ay natatanaw niya sa gilid ng bodyguard niyang si Jay na tahimik siyang binabantayan. Kusang kumunot ang noo niya nang magtagpo sila ng mga mata. Inirapan niya iyon. Si Jay naman ay natawa at napailing. Sino siya, Madam Cherry? Ang gwapo ah. Bulong ng makeup artist ni Cherry na si Ignacio. Oo nga, madam. Ang yummy. Sabat naman ang hairstylist ni Cherry na si Marvel. Hindi ko rin masyadong kilala Igna, pero bodyguard ko raw. Gwapo ba? Parang di naman. At anong yummy ang pinagsasabi mo, Marvel? Kastang-kasta? Mataray na sagot ng dalaga. Uy, madam, tignan mo kasi yung maigi. Ang yummy, ang laki ng katawan. Ang gwapo. For sure, malaki ang I'm sure. Bastos talaga kayo. Tigilan niyo nga ako. Nananahimik sa gilid yung tao, kung bet nyo, lapitan nyo. Huwag niyo na akong idamay sa ganyan. Kunwari ka pa, Miss Cherry. For sure, bet mo rin. Biro pa ng dalawa. Alam na kasi ng mga ito ang kiliti ng babae. May taglay mang kasungitan ay alam nilang mabait ito. Hindi ah. No way. He looks so matanda na. Bata pa ako no? Anong matanda? Miss Cherry, nasa 30s lang naman siya. Ikaw, nasa late 20s na. Perfect na perfect kayo. It's time na para magka-jowa ka na. Para mabawasan ang pagiging masungit mo. Ah, ganun. Tingin mo magiging mabait ako kapag nagka-boyfriend ako? No! Never. Mamatay na lang akong dalaga. Kayo na lang. Gusto man namin, Miss Cherry, pero parang hindi niya kami papatulan. Ibang level ng kagwapuhan. Sigurado ka bang bodyguard yan? Parang secret agent ng tayuan eh. Parang bagay talaga kayo, Madam Cherry. Binobola niyo lang talaga ako eh. Mga sip-sip. Ayusin niyo nga ang trabaho niyo. Baka mamaya hindi ako maganda dyan sa ginagawa niyo. Makakatikim talaga kayo sa akin ng talak. Igna. Marvel. Ay, kahit walang makeup, madam, maganda ka talaga. Walang halong kaplastikan. Purong natural. Bagay talaga kayo ni Sir Bodyguard / mukhang secret agent. Baliw. Anong secret agent? Sa ganun ba mahuhulog ang isang famous model na kagaya ko?
Deserve ko ng CEO. Tsaka may ganun ba talaga? Sana kung may secret agent, edi hindi natin alam na nag-exist sila. Kasi secret nga. Iba talaga ang humor mo, madam. Napipilitan kaming tumawa kahit hindi nakakatawa. Nagtawa na naman ng tatlo. Samantalang si Jay ay ilang beses nang humatching dahil sa paulit-ulit na pagbanggit sa kaniyang pangalan nila Cherry. Tahimik lang na nagmamasid ang lalaki. Inoobserbahan ang bawat galaw ng glam team ni Cherry. Pero sa likod ng kaniyang isipan ay hindi mawala ang nakita niya kanina. Ang hubad na katawan ng babae. Peste. Sabit ni Jay habang nakataklob ang dalawang sa gitna ng kaniyang pantalon. Mabuti na lang at bodyguard siya. Kaya kahit nakaganoong forma ay hindi mahahalata ang umbok na tinatago niya. Kanina pa siya nagpipigil. Napunta ang atensyon ni Jay sa bagong babae na kaninang kumatok sa kwarto ni Cherry. Nakatingin ito ng matagal kay Cherry. Naging seryoso ang mukha ni Jay. Ganito ang normal na buhay ng isang model. Sa tingin ko hindi naman sapat na dahilan ng ugali para patayin siya. Pero hindi ko rin masabi dahil iba-iba naman ang tao. Ang kailangan ko ngayon ay makita ng personal ang mga natanggap na death threats ni Cherry para masuri ito. Pero hindi ko yun pwedeng hingin. Nagbasta-basta na lamang sa kanya dahil hindi niya pwedeng malaman kung sino at ano talaga ako. Nagdiin ang mga ngipin ni Jay habang nag-iisip ng paraan. At hindi niya na nga namalayan na kanina pa siya nakatitig kay Jerry. Anong tinitingin-tingin mo? Mataray na tanong ni Cherry. Huwag mo sabihin na in love ka na sa akin. Hindi pwede yan. Hindi kita type. Napayo ko naman si Jay at napasulyap sa magandang suot ng kwintas ng dalaga. Nagkakamali ka, Miss Cherry. Alam ko ang trabaho ko kaya wala kang kadapat ipag-alala. Narito lang ako para protektahan ka. Hindi ako may love sa'yo. Napatikim naman si Cherry sabay hawak sa diamanteng nasa kwintas. Mabuti. Mabuting kung ganon at magkakaintindihan tayo. Ano pang hinihintay mo? Pasko, bodyguard kita kaya dapat ikaw ang nauunang maglakad dahil aalis na tayo. Muling umismi ng dalaga kay Jay. Binabawi ko nung sinabi ko. Ang sama talaga ng ugali niya. Bulong ni Jay. Sandali Cherry, may sulat na naman. Kapwa na palingon si Jay at Cherry kay Manager Eri. Nakararating lang mula sa labas at kasalukuyang hawak ang isang sulat na puro dugo. Lalapitan na sana ni Cherry ang manager niya para kunin at basahin ang sulat ng maunang kunin iyon ni Jay. Sisiguraduhin kong mapipilay ka sa event mamaya. Hindi ka makakalakad pa, Cherry Gonzalez. Pagbasa ni Jay sa sulat, nalukot ni Jay ang sulat na iyon dahil sa inis. Miss Cherry, mas makabubuting hindi ka na umatin sa fashion show na to. Litan niya ni Jay sa dalaga. Oh, really? Sasabihin mo yan pagkatapos akong ayusin ng mga tao rito? At bakit? Dahil mapipilay ako? At sino naman ang tanga ang pagbabantaan ako ng ganyan? Mahigpit ang security sa venue at sigurado akong walang makakapasok na kinahinala. At isa pa, hindi ba't ikaw ang bodyguard ko? Hindi mo ba kaya gawin ang trabaho mo? Ngunit mas maganda nang mag-ingat kaysa may mangyari sa'yo masama, Miss Cherry. Walang mangyayari sa akin masama. Kaya kong sarili ko. Kung hindi mo ako kayang protektahan, tutuloy ako. Hindi ako mapipigilan ng mga banta na yan. Mamatay man ako ngayon. Ayos lang. Basta mamamatay akong ginagawa ko ang gusto ko. Napatitig na lamang si Jay kay Cherry at napahinga ng malalim. Bukod sa masungit, makulit din. Komento pa ni Jay habang umiiling. Mukhang hindi talaga magiging madali yung trabaho ko. Nang makarating sila sa event hall, dumiretso na si Cherry sa backstage habang si Jay naman ay nakabuntot sa dalaga at nagmamasid-masid sa paligid. Balak mo ba akong dikitan maghapon? Huwag mo sabihin kasama rin kita sa runway. Masungit na singhal ni Cherry. Ginagawa ko lang trabaho ko, Miss Cherry. Huwag mo na lamang akong pansinin at ituring na lang na hangin. Nagsulubong naman ang kilay ni Cherry. Iniwas niya na lamang ang tingin niya at nag-focus sa trabaho. Naglakad na siya sa runway bilang opening walk ng sikat na brand. Lahat ng mga mata ng nanonood ay na kay Cherry. Ganon din si Jay. Na tila ba hindi na nabibitawan ang pagtitig sa pulidong galaw ng lakad ng dalaga. Nagkasalubong ang mata nila ni Cherry at Jay nang pabalik na ang paglakad ng dalaga sa backstage. Matagal iyon na parabang nag-uusap. Ngunit sa isang iglap ay nawala sa paningin ni Jay si Cherry nang biglang magsiakyatan sa runway ang ibang audience. Miss Cherry! Sigaw ni Jay habang tumatakbo papunta sa runway upang alisin ang mga tao at hanapin ang dalagang pinoprotektahan niya. Ano nangyayari? Bakit pinagkakaguluhan si Cherry Gonzalez? Tanong ng mga tao.
May mga bouncer na ring pumigil sa mga audience na umakyat. So, totoong bali-balitang nakakatanggap ng death threat si Cherry Gonzalez? Sino yung mga taong umakyat? Huwag niyo sabihin may mga nakapasok na hindi imbitado. Ano nangyari yun? Kung ganun, hindi tayo ligtas sa lugar na to. Magsialis na tayo. Mga sigaw ng famous celebrities, personalities at influencer habang naalarma sa nasasaksihan nila sa runway stage. Samantala si Jay naman ay patuloy pa rin hinahanap sa crowd si Cherry pero hindi niya ito nakita. Bigla itong nawala na parang bula. Ito na nga ba yung sinasabi ko? Nababahalang wika ni Jay habang napapalingalinga para hanapin ang magandang dalaga. Napakuyom ang kamao niya maging ang mga ngipin ay nagingit-ngit sa inis. Nasaan na siya? Nasaan na si Miss Cherry? Samantala si Cherry naman ay hingal na tumatakbo. Matapos ang naging engkwentro kanina ay akala niya mamamatay na siya. Mabuti na lang at may humila sa kaniyang paalis doon. Maraming salamat, Manager Eri. Sabit ng dalaga nang makarating sila sa emergency exit. Mabuti na lang naroon ka. At para tulungan ako. Habol pa rin ni Cherry ang hininga niya. Naku, kung nakinig ka na lang sana at naniwala sa sulat kanina, hindi malalagay sa kapahamakan ng buhay mo. No, Manager Eri. Kung siniguro lang nila ang hall, walang makakapasok na masasamang loob. Nakita mo naman, marami silang dumumog sa akin kanina. Ibig sabihin marami silang galit sa akin? Hindi ko alam, Cherry, pero base sa mga nangyari kanina, hindi lang isa. Ang posibleng mapapadala sa'yo ng death threats. May hirapan tayong malaman kung sinong nasa likod ng mga pagbabanta sa'yo. May nakita ka bang kahina-hinala kanina bago ka lumabas ng stage? Umiling ang dalaga. Wala. Masyado ko nakatingin ng diretso at wala sa isip ko na tumingin sa audience. Nakafocus ako sa lakad ko, Manager Eri. At tiwala rin akong walang mangyayari sa akin. Isa pa may bodyguard ako, hindi ba? Nasaan na nga pala yung taong yun? Nagsulubong ang mga kilay ni Cherry dahil sa inis na hindi niya nakikita ang taong dapat pumoprotekta sa kanya. Hindi ko alam pero sandali lang at tatawagan ko. Ang alam ko na forward sa akin ng management ang contact number niya. Ilang sandali lang ay natawagan na ni Manager Eri ang bodyguard niya si Jay. Hello, Jay? Oo, kasama ko si Cherry. Narito kami sa emergency exit. Paalis na kami sa venue. Nasaan ka ba? Magsasalita pa sana si Manager Eri nang kunin ni Cherry ang phone nito at siya na ang kumausap. You know what, Jay? Kung hindi mo ko mapoprotektahan ng maayos, mabuti pa na umalis ka na. Hindi ko kailangan ng walang kwentang bodyguard na katulad mo. Ibinabana ni Cherry ang tawag at padabog na umalis sa emergency exit. Pagkalabas niya ay sumalubong na rin agad ang van kung saan naroon ang passenger seat ni Jay na agad na lumabas nang makita si Cherry. Miss Cherry? Pagtawag ni Jay, pero ang natanggap niya lamang bilang sagot ay isang masamang tingin tsaka ito pumasok sa loob ng sasakyan. Napabuntong hininga na lamang si Jay bago muling pumasok sa van. Panay ang sulyap ni Jay sa rear view mirror para i-check kung ayos lang ba si Cherry. Kasabay nun ay ang pag-isip niya sa mga nangyari kani-kanina lang. Miss Cherry, sorry sa nangyari. Paghingi ng tawag ni Jay sa dalaga. Wag mo muna akong kausapin. Nakarating na sila sa unit at dumiretso na ang dalaga sa kaniyang kwarto. Pasensya ka na kanina, Jay. Gusungit lang talaga si Cherry pero mabait naman yung bata. Intindihin mo na lang tsaka hindi dahil naman biro ang naranasan niya kanina. Dinubog siya ng mga hindi kilalang tao. Wika ni Manager Eri. Naiintindihan ko. Kasalanan ko rin. Kung pinagbutihan ko lang trabaho ko, hindi mangyayari yun. Pag-igihan mo na lang pagbabantay sa kanya, kakausapin ko ng ang management tungkol sa nangyari kanina. At kung nakilala ba nila kung sino ang pasimuno sa kaguluhan na yon. Sige po, Manager Eri. Mag-iingat kayo. Nagpaalam na si Manager Eri. At naiwan naman si Jay sa living room habang malalim ang iniisip. Paano nakalusot ang mga yun sa security? Kinukuha na ng invitation lahat ng pumapasok sa loob ng event. Maliban na lang kung... Patuloy na inakala ni Jay ang mga nakita niya bago pagkaguluhan ng mga tao si Cherry. Tama. Kung mga kilalang personalidad din ng mga dumumog sa kanya at nagkunwaring mga hindi kilalang tao. Pero ng dahilan kung bakit siya dumudumugin. Malalim pang nag-isip si Jay at nalaki ang mga mata ng matuklasan. Kwintas. May suot na kwintas si Cherry bago siya lumabas sa runway. Pero nang sundin namin siya ni Manager Eri, wala na yung kwintas. Posible bang nagkagulo ang mga tao para kunin ang kwintas na yun? Pero bakit? May malaking halaga kaya yung kwintas na yun? Tanong ni Jay sa kaniyang sarili. Napalingon si Jay sa pinto ng kwarto ni Cherry. Idinikit ni Jay ang tainga niya sa pinto nito bago dahan-dahang binuksan ang pinto.
Nakita niya ang dalagang mahimbing na natutulog. Wow, kaya niyang matulog ng mahimbing sa kabila ng lahat. Bilib ako. Katabi ni Cherry ang malaki nitong teddy bear. Kinutuban si Jay lalo na nang may maaninagan siyang maliit na pulang ilaw. May hidden camera sa teddy bear na yun. Nagngit-ngit ang ngipin ni Jay. Kung ganun, posibleng nakikita na nagtanim ng camera na pumasok ako sa kwarto ni Cherry. Hindi niya dapat malaman na alam ko nang may camera. At hindi niya dapat malaman na nag-imbestiga ako. Kailangan kong makaisip ng palusot. Lumingali nga si Jay para maghanap ng dahilan at sinamantala niya na rin ang pagkakataon na baka may mahanap ang hidden camera. Binuksan niya ang closet ni Cherry at nagkunwaring nagsusukat ng damit. Nakakababa man ng dignidad ay ginawa niyang lahat para hindi siya paghinalaan ng nanonood sa mga hidden cameras na nagtanim sa bawat sulok ng kwarto ni Cherry. Kinalikot niya rin ang mga makeup ng dalaga. Napatigil si Jay na makita ang isang picture frame. Pamilyar ang mukha ng babaeng kasama ni Cherry dito. Pero hindi ko maalala kung sino. Wika ni Jay sa kaniyang sarili. Muli niyang tiningnan ang kabuuang kwarto. Ngayon, sigurado na akong may nagmamatsyag sa bawat galaw ni Cherry Gonzalez. Mas mapoprotektahan ko ng dalaga dahil magkakahula ko ng lahat ng posibleng kilos ng nasa likod ng death threats. Kailangan ko makausap si Sir Wilson. Akmang lalabas na si Jay nang marinig niyang umungot si Cherry. Napatingin siya sa dalaga at nakitang nakakunot ang noon nito habang umiiling. Mukhang masama ang napapanaginipan niya. Komento ni Jay tsaka nilapitan ng dalaga. Hinaplos ni Jay ang buhok ni Cherry, pati na rin ang pisngi nito. Hindi niya napigilang mapangisi. Mabait nga siya. Kaso kapag tulog lang. Natatawang hirit ni Jay habang pinagmamasdan ang maamong mukha ni Cherry na walang kahit anong makeup at tanging natural na ganda lang ang nangingibabaw. Sige lang, matulog ka lang. Pagising mo isang araw, tapos na rin tong lahat. Aalis na sana si Jay nang biglang hawakan ng dalaga ang kamay niya. Nang mahigpit. Wag kang umalis please. Wag mo kong iwan. Pakiusap ng dalaga habang nakapikit. May butil din ng luha ang pumatak mula sa kanan nitong mata. Natatakot ako mag-isa. Hindi ko kayang mawala ka. Parang kanina lang ipinagtatabuyan mo ko. Sige, dito lang ako. Wala naman ako magagawa. Kapit-kapit mo ang kamay ko. Kinabukasan, unti-unting iminulat ni Cherry ang kaniyang mga mata at nagimbal siya sa kaniyang nakita. Jay? Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nasa kwarto ko? Tanong ng dalaga sa bodyguard niyang nakatitig sa kanya. Binabantayan ka? Binabantayan? At sino nag-utos sa'yong bantayan ako? Hilig mo bang pumunta sa mga lugar na hindi ka pwede? Nung una sa CR, ngayon naman sa kwarto ko? Bodyguard mo ko. Oo, bodyguard kita pero hindi boyfriend. Bakit ka pumasok sa kwarto ko? Narinig ko umuungot ka na para bang binabangungot. Kaya pinuntahan kita. Narinig mo ko? From the living room? Napaka-imposible. Pumasok ka rito para silipin ako. Ano? Ano ginagawa mo rito? Napakamanyak mo talaga. Hindi pa ba sapat na makita mo na itong lahat ng unang araw mo palang dito? Hindi na napigilan ni Cherry ang bibig niyang magsalita dahil sa gulat. Pero pinagsisihan niya rin iyon. Biglang nag-init ang kaniyang pisngi lalo na nang mapansing magkahawak sila ng kamay ni Jay. I told you. Nag-alala lang ako. Na baka nananaginip ka ng masama kaya pinuntahan kita. Alis na sana ako pero hinawakan mo ng mahigpit ang kamay ko. Kaya hindi kita iniwan. Binantayan kita. Kahit pagkurap ay hindi ko ginawa para matingnan ka. Oh my gosh! Huwag mong sabihing hindi ka natulog at tinititigan mo ko magdamag. Oo? Gosh, you're so creepy. Hindi ka natulog? Oo. Sanay naman ako. Bodyguard ako, hindi ba? Gosh, umalis ka nga rito. Lumbas ka. Di kita kinakaya. Paano ko lalabas kung hawak mo pa ang kamay ko? Mabilis na binitawan ni Cherry ang kamay ni Jay at pinagtulak-tulakan ito palabas ng kwarto. My gosh, I can't believe you, Jay. Ikaw ang bodyguard na hanggang sa kwarto nagbabantay. Bodyguard nga, hindi ba? Pinoprotektahan ko ang katawan mo. Look. Pabarang wika ni Jay habang bumababa ang tingin sa katawan ng dalaga. Nalaki naman ang mata ni Cherry nang makitang nakalingerie lang. Oh my gosh, you're so manyak! Umalis ka rito, labas! Mabilis na sinarado ni Cherry ang pinto ng kaniyang kwarto habang napapasapo sa mukha dahil sa kahihiyan. Si Jay naman ay nakangisi habang nakatitig sa pinto at naalala ang mukhang pinagmasdan niya lampas 8 oras. Tila ba nakaganti siya sa dalaga kaya nakaramdam siya ng galak. Pero bigla rin sumeryoso ang mukha ni Jay nang maalala niya ang mga natuklasan niya kagabi.
Mukhang kilala ko na kung sino ang nasa likod nitong lahat. Habang pinapanood ko siya natutulog kagabi, may napagtanto kong at malakas ang kutob kung tama ako. Kumatok si Jay sa pinto at mabilis namang binuksan niyo ng dalaga dahil nasa likod lang din ng pinto si Cherry. Ano na naman, Jay? May gusto ko itanong. Itanong? May suit kang kwinta sa fashion show, hindi ba? Napahawak si Cherry sa dibdib niya. Ha? Oo, pero bigla yung nawala. Naramdaman ko nga may humigit nun mula sa leg ko. Ang alam ko nasa milyon ang halaga nun. Pinasuot yun sa akin ni Manager Eri Pero wala naman ako magagawa kundi bayaran dahil napag-interesan Yun, marahil ang dahilan kung bakit nila ako dinumog sa fashion show. Nakita mo ba kung sino-sino ang dumumog sa'yo? Hindi, dahil masyado akong nagulat sa nangyari. Mabuti na lang talaga at nahila ko kagad ni Manager Eric palayo sa kanila. Bakit mo pala natanong? Napatitig si Jay. Hinila ka ni Manager Eri? Oo nga, ang kulit mo naman. Bakit ba? Umiling si Jay. Wala. Nag-aalala lang ako na magbabayad ka ng milyon. Baka mahanap naman natin kung sino ang kumuha sa'yo. Palusot ni Jay. Parang milyon lang? Malit na bagay. Marami akong pera. Kala mo ba? Lumipas ang mga araw na laman ng balita ang nangyaring kaguluhan sa fashion show. Ano? Ipopostpone lahat ng projects ko? Sino may sabi? Matagal na nating pinaghahandaan lahat ng events na in-invite tayo Ano tayo, nagsasayang ng pera? Singhal ni Cherry. Kasalukuyan siyang nasa living room kasama si Manager Eri at si Jay naman ay nasa gilid at tahimik na nakikinig. I'm sorry, Cherry, pero majority ng brand ay nag-cancel. Isa-shoulder na lang daw nila ang penalty kaysa naman daw makompromiso ang safety ng attendees. What the fridge? Ako bang may kasalanan ko bakit nangyari yung kaguluhan sa fashion show last time? Bakit parang ako napeperwisyo? Ako ang nasisisi. Sila nga itong dapat kasuhan ko dahil muntikan na ako mamatay sa kababayaan nila. Ngayon babaliwalain nila ako na parang para sa nakararami? Nag-aalala lang sila na baka maulit-mulit na nangyayari. At mas makakabuti ngang maglaylo ka muna. Remember, marami silang dumumog sa last time. Baka this time, hindi na natin alam kung makakaligtas ka pa. At nag-aalala lang ang mga brands na baka malagay din sa panganib ang ibang mga celebrities. Narinig ko nga hindi raw sila pupunta kapag naroon ka. Napabuga si Cherry sa narinig. Wow, ako ang biktima dito. Pero kung ituring nila ako ay parang ako ang dahilan ng lahat. Nananahimik ako at ginawa lang ang trabaho ko pero bakit? Dahil lang sa isang pangyayari? Kakalimutan nila kung gaano karaming dolyar ang naiambag ko sa brands nila? Dahil ako ang opening walk? Mga walang utang na loob. Huminahan ka, Cherry. Para din naman ito sa kapakanan mo. Mas makabubuting ituring mo muna itong pahinga dahil masyado ka nang nagtatrabaho ng matagal na panahon. Pahupain muna natin ang nangyari at sigurado naman akong babalik sila sa iyong muli paglipas ng ilang araw. Kahit wag na. Tatandaan ko yung mga brands na yan at sisiguraduhin kung hindi natatanggapin ang mga offer nila sa susunod. Kahit gaano pa kalaking perang ipatapat nila sa akin. Nalihis ang atensyon ni Cherry kay Jay. Ikaw, ano pang ginagawa mo rito? Tapos na ang trabaho mo. Wala ka nang kailangang protektahan at bantayan pa. Wala na akong trabaho. At mukhang ilang linggo o buwan akong hindi lalabas para lang pahupain ang issue. Hindi pa tapos ang kontrata ko, Miss Cherry. Kaya dito lang ako malapit sa'yo. Ang totoo ay walang kontratang si Jay sa trabaho niya bilang bodyguard. Sa oras na matapos niya na ang misyon at malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ay maaari na siyang umalis. Bakit? Kailan ba matatapos yung kontrata mo? Malapit na. Sa kasalukuyan, mayroon ng hinala si Jay kung ano ang totoong nangyayari kay Cherry. Malakas ang kutob niya kung sino ang may pakana ng nangyayaring kaguluhan sa fashion show. Mabuti naman dahil wala nang dumating ka parang nagiging OA na mga death threats na natatanggap ko. Hindi ko alam kung nakakatulog ka pa ba. Hindi mo naman ginagawa ng maayos ang trabaho mo. Akala mo ba makakalimutan ko ang ginawa mo nun sa fashion show? Kung wala si Manager Eri ay baka wala na rin ako. Nag-igting ang panga ng lalaki pero sinubukan niyang kumalma at huwag patulan ang masasakit na salita ni Cherry sa kanya. Ipagpumanhin mo. Nangangako kong hindi na mangyayari yun. Cherry, pwede bang tigilan mo na ang pag-aalipusta sa bodyguard mo? Wala namang kasalanan si Jay Cherry. Ang totoo nga ay sinabihan ka na niyang huwag nang tumuloy. Alam naman nating mangyayari ang nangyari. Nakita ko siyang tinatanaw ka mula sa backstage. Sinubukan ka niyang protektahan. Pero matigas ang ulo mo. Kahit nung nasa runway ka, tinatanaw ka niya mula sa backstage. Naalala ni Cherry ang tagpong nasa runway siya, maging ang paraan ng pagtitig sa kanya ng bodyguard niyang si Jay noong araw na iyon. Mabuti pa. Maiwan ko na muna kayo para makapag-usap kayong dalawa.
Kakausapin ko yung brands na nag-let go sa'yo sa pag-breach nila sa kontrata. Jay, ikaw na bahala kay Cherry. Huwag muna kayo maglalabas ha. Nasa delikado ko pa rin sitwasyon ng alaga ko. Masusunod, Manager Cherry. Nagpaalam na si Manager Cherry at tuluyan ng lumabas ng unit. Tumayo naman mula sa couch si Cherry. Saan ka pupunta, Miss Cherry? Tanong ni Jay. Nilingon naman siya ng babae. Bakit? Sasama ka? Maliligo? Hindi. Napaiwas na lang ng tingin si Jay dahil sa kapusukan ni Cherry. Bakit hindi? Halos mapamura si Jay sa kanyang likod ng isipan. Ibang klase. Alam niya talaga kung anong ganda. At dating ang mayroon siya kaya kayang-kaya niya magsalita ng ganun. Napapailing na lang na wika ni Jay sa kaniyang sarili. Heto oh, magpapatulong ako. Tumalikod si Cherry. Zipper, hindi ko mabuksan kanina pa. Patulong. Bodyguard lang ako para gawin yan para sa'yo. So paano ako maliligo kung walang tutulong sa akin para hubarin ng dress na to? Huwag ka na umarte na parang hindi mo naman nakita na ang lahat. Bubuksan lang. Napamurang muli si Jay sa kanyang sarili at pinili na lamang na sundin ang gusto ng dalaga para matapos na. Lumapit si Jay sa likod ni Cherry at kinapitan ng zipper ng dress nito. Napapikit siya nang maamoy ang pabango ni Cherry. Dahan-dahang ibinaba ni Jay ang zipper. Nanginginig pa ang kamay niya sa pagkakataong iyon. Done. Wika ni Jay. Nilingon naman siya ni Cherry at nagkatagpo sila ng mga mata. Biglang pumikit si Cherry at nabigla si Jay nang ilapit ni Cherry ang labi nito sa kanya. Hinalikan siya ng dalaga at wala siyang ibang ginawa kung hindi ang bumawi ng halik. Ilang segundo ang tinagal hanggang sa pakawalan nila ang isa't isa. Wala yung ibig sabihin. Wika ni Cherry tsaka tumalikod. Kumunot ang noo ni Jay tsaka napalunok. Yun ba ang paraan mo para humingi ng tawad sa akin at magpasalamat? Siguro. Mapaglarong sambit ng dalaga bago tuluyang pumasok sa banyo. Ilang minutong nakatulala si Jay sa pinto ng banyo habang inaalala niya ang halik na pinagsaluhan nilang dalawa ni Cherry. Pero nabalik din siya sa realidad nang maalala rin ang pangakong iniwan niya kay Sir Wilson na hinding-hindi mahuhulog ang loob niya sa dalaga. May kailangan kang gawin. Kapag natapos ng mission mo, aalis ka na. Iiwan mo na rin ng dalaga kaya hindi dapat mahulog ang loob mo sa kanya. Sa mga biro niya. Pambihira ka. Ang sama ng ugali ng babaeng yun. Sa isang halik matatanggal na ang angas mo. Pailing-iling ni Jay habang tinatampan ang sarili. Nang mabalik naman sa wisyo ay agad niyang kinuha ang phone niya para sulitin ang pagkakataong wala siyang kasama sa sala. Tinawagan niya si Sir Wilson. Balita, may problema ba? Hindi ka madalas tumawag kapag may misyon. Kailangan ko ng tulong mo, Sir Wilson. May hinala na ako kung sino ang nasa likod ng death threats ni Cherry Gonzalez. Pero kailangan ko makasiguro. Hindi pa malinaw sa akin ang motibo niya. Kung ganun, anong may tutulong ko? Kailangan ko ng mga pangalan ng sikat na surgeon sa Pilipinas. Hindi lang basta sikat kung hindi ang mga tumatanggap din ng underground sessions sa secret clients. Alam kong kayang-kaya mong gawin yun, Sir Wilson, sa lalong madaling panahon. Bigyan mo ako ng 3 araw at siguraduhin kilala na natin kung sinong hinahanap natin. Sigurado ko bang siyang nasa likod ng lahat ng 2J? Malakas ang kutob ko, lalo na't may sinabi siyang kahina-hinala na ngayon ko lang napagtanto. Sa totoo nga ang marami. Napangisi naman si Wilson. Magaling. Mukhang binibilisan mo na talaga ang trabaho mo. Kating-kati ka nang umalis. Oo, gusto ko nang umalis dito. Sagot ni Jay. Bago pa may mangyaring wala sa plano ko. Dagdag niya. Pero sa kanyang isipan na. Sinong kausap mo? Nabalingon si Jay kay Cherry at ngayon nakabathrobe na at nagkukuskus na buhok para mapatuyo ito. At bakit ka aalis? Gusto mo nang umalis? Malugang pinto. Lumapit si Cherry kay Jay at napaatras naman ang binata. Huwag mo sabihin na offend ka sa ginawa kong paghalik sa'yo kanina. Ha? Hindi. Agad na binulsa ni Jay ang cellphone niya. Hindi? So gusto mo pa? Mapaglaro pang tanong ni Cherry habang nakatitig lang sa mapang-akit kay Jay. Lakas ng trip mo. Nababaliw ka na ba? Tumawa naman si Cherry. Matagal na akong baliw. Hindi mo ba ako nakikita? I'm messing with you. Para pumayag ka sa gusto ko. Gusto mo? Oo. Gusto kong umalis. May pupuntahan ka? Meron. Makikipagkita ako sa mga kaibigan ko. Ayokong manatili lang dito sa unit. Mamamatay ako sa kaburingan. Kaya lalabas ako. Lalabas ka? Hindi ba't bili ni Manager Erin na huwag ka na muna magpapakita sa publiko? Sadya bang matigas ang ulo mo? Bakit? Sasama mo naman ako ah. Bodyguard kita, di ba? Hindi mo ba talaga kaya gawin ang trabaho mo? Oras na para bumawi. Hindi mo man lang ba patutunayan ang sarili mo? O hindi talaga isang magaling na bodyguard? Kung ganun, bakit ikaw ang pinadala rito?
Hindi naman kaagad nakasagot si Jay. Pagdating talaga sa dalaga, umuurong ang dila niya. Sa kagaspangan ba naman ang ugali nito? Sino makakasagot? Wala nang nagawa pa si Jay kung hindi ang sundin na lamang ang gusto ng dalaga. Huwag ka mag-alala dahil magdidiscuss ako para hindi naman nila ako makilala ng tao. Sa ginagawa mo, lalo mo lang binibigyan ng daan yung gusto magtangka sa buhay mo. Hindi ko alam kung matigas lang ba ang ulo mo o ginagawa mong pain ng sarili mo para malaman kung sino ang tunay na nasa likod ng pagbabanta sa buhay mo. Natigilan si Cherry at napapalakpak. In fairness, ginagamit mo na ang utak mo ngayon, Jay. I'm so proud of you. Dahil tama ka. Kung sino man ang nagbabanta sa buhay ko, ako lang din ang daan para mahuli siya. Kaya tumabi ka na dyan kung wala ka namang maitutulong. Ako na ang gagawa. Napairap naman si Jay. Minamalit ba ako ng babaeng to? Hindi niya ba alam kung ilan na napatumba ko? Nag-iingat lang ako dahil ayoko siya mapahamak pero mukhang siya pa nga ang naglalagay sa sarili niya sa kapahamakan. Bulong ni Jay sa likod ng kaniyang isipan. Nauna nang lumabas si Cherry sa unit at nakasunod naman si Jay. Alam mo ni Manager Erin na aalis tayo? Ngumiti lang si Cherry. Mukhang alam na ni Jay ang sagot. Napailing na lang si Jay habang hinahawi ang daan papunta sa elevator. Nang makababa sila ay sumilip si Jay sa post office. Naningkit ang mga mata niya na makita ang paskil na sarado ito tuwing linggo. Sinong kaibigan mo ang pupunta natin? Marami ba sila? Mapagkakatiwalaan? Sunod-sunod na tanong ni Jay. Oo, ngumiti si Cherry bago inayos ang shades na suot niya, pati ang scarf sa ulo. Napaawang na lang ang bibig ni Jay nang makita niya ang kaibigang tinutukoy ni Cherry. Mga libro. Sa National Library pala siya dinala ni Cherry. See? I told you. Mapagkakatiwalaan ng mga kaibigan ko. Halika na rito at samahan mo ko. Ngayon na lang ulit ako nagkaroon ng panahon makapasyal at makabalik dito. Ngayon na lang ako nakapagbasa ng libro. Umiling si Jay. Dito lang ako sa likod mo. Magbasa ka lang dyan. Babantayan kita. Nilipat ni Cherry ang pahina ng libro at umarteng nagbabasa. Pero nagsalita ito. Nawiwirdohan ka na ba sa akin, Jay? Nawiwirduhan? Anong ibig mo sabihin? So gali ko. Madalas masungit. Anong madalas? Palagi kaya? Naiinis ka ba? Sakto lang. Bodyguard mo naman ako. Nandito lang ako sa likod mo. Wala akong pakialam kung ano ugali mo. Ikaw yun eh. Pero, aalis ka na 'di ba? Natigilan naman si Jay sa winika ng babae. Narinig ko may kausap ka kanina sa phone mo at nabanggit mo nga aalis ka na. Aalis ka na? Kailan? Malapit na, Miss Cherry. Natawa naman si Cherry. Bakit hindi pa ngayon? Umupo naman si Jay sa tabi ni Cherry. Hindi pa pwede eh. Hindi pa kita pwedeng iwan. So iiwan mo nga ako. Oo. I see. People come and go nga naman. Mabuti naman naalis ka na. Matagal na kitang pinapalayas eh. Iniwas ni Cherry ang mga mata niya. Pero hindi iyon pinakawala ni Jay. Hinawakan ng lalaki ang baba ng dalaga upang muling ibaling sa kanya ang tingin. Huwag mo kong hawakan. Ngumiti si Jay. Pero pwedeng halikan? Mabuti na lang at nasa dulong bahagi sila ng library kung kaya't walang makakakita kung maghalikan man sila doon. Hindi na napigilan ni Jay ang kaniyang sarili dahil para bang nahila na siya ng tuluyan ng dalaga. Lalo pa ngayong bumabawi din sa mga halik niya si Cherry. Nagkatitigan silang dalawa nang maghiwalay ang mga labi nila sa isa't isa. Bakit mo ko hinalikan na, Bear? Mataray na tanong ni Cherry. Para magpasalamat? Baliw, umuwi na nga lang tayo. Ubus ng social battery ko. Natawa na lang si Jay habang pinagmamasdan si Cherry. Nababaliw na nga. Pagtukoy ni Jay sa kaniyang sarili. Nang sumunod na araw ay para bang may nagbago sa ugali ni Cherry. Nabawasan ang kaniyang kasungitan lalo na ng patungo kay Jay. May invitation para sa'yo, Cherry. Malakas na pagbati ng kararating pa lang na si Manager Eri. Isang exclusive event ng isang brand. Napangiti naman si Cherry. Wow! Akala ko matatagalan pa bago mag-recover ang career ko. Akala ko hindi nahuhupa ang issue tungkol sa akin. Wika ng dalaga habang binabasa ang sulat. Napangiti naman si Cherry kay Jay na naroon sa sulok at naka-ismid sa kanilang dalawa. Pupunta ka dito sa event, tama? Of course, Manager Eri. Matagal na ako nakatenga rito sa bahay. Kailangan kong makakita ng bagong mukha dahil sawang-sawa na ako sa pagmumukha ni Jay. Napailing na lang si Jay. Wow, sawang-sawa. Talaga ba? Bulong ni Jay sa kaniyang sarili. Parang hindi naman yun ang sinabi mo sa akin kagabi. Grabe ka naman kay Jay, Cherry. Hanggang ngayon ba hindi pa rin kayo magkakasundo? Mamaya sumama yung loob niyan sa'yo at iwan ka, sige ka. Mahihirapan tayong palitan ng ganyang kadedicated na bodyguard.
Tama ka, Manager Eri. Nag-iisa lang ako sa mundo. Nagtatampong wika ni Jay. Nagpaalam ng muli si Manager Eri sa dalawa kung kaya't lumapit na si Cherry kay Jay. Nag-iisa ka sa mundo? Oo, Sagot ni Jay bago kinabig ang baywang na dalaga at hinalikan nito sa labi. nag-iisa lang ako. Mamimiss mo talaga ako kapag umalis ako. Hindi oh. Sino nang sabi sa'yo mamimiss kita? Mabuti pa samahan mo ko sa mall. Nag-shopping tayo. Shopping? Oo, para may maisuot ako sa event. Pupunta ka talaga sa event? Seryosong tanong ni Jay. May masama siyang kutob sa event na iyon. Oo naman. Look, mukhang humupa na talagang issue tungkol sa akin dahil this past few days, wala naman ako natatanggap na death threats. Sa tingin ko'y tumigil na sila. At isa pa, hindi yan fashion show. Event lang. Pero hindi ba't mas maraming taong pupunta sa ganun? Huwag ka mag-alala. I need to go there para ipakita sa kanila kung sino ang binaliwala nila nitong nakaraan. Ako pa rin ang top 1 model sa bansang ito at hindi pwedeng agad-agad nilang makalimutan ang impluensya ko sa kanila. Alam ba ni Manager Eri na aalis tayo? Magsasabi ako sandali lang. Pumasok sa loob ng kwarto si Cherry upang tumawag kay Manager Eri. Ginamit din ni Jay ang pagkakataong iyon para kausapin si Sir Wilson. Okay na, nakausap ko na si Manager Eri. Inirenta niya rin ako ng sasakyan para hindi tayo masundan ng stalkers o ng media. Masiglang bati ni Cherry. Nakadisgust pa rin si Cherry habang naroon sila sa mall. Grabe, lumubog na talaga ang career. Hindi na nga ako pinagkakaguluhan ng mga tao at malaya nang nakakapag-shopping. Komento ni Cherry habang nadidismaya sa sarili. Alam mo ba, Jay? I love the attention na nakukuha ko sa mga tao. You see, my parents never believed in me. They abandoned me when I was young. Kaya ganito kahalaga sa akin ng trabahong to. Iniwan ka nila? Sino na ang kasama mo pagkatapos ka nilang iwan? Bukod kay Manager Eri, nagkaroon ako ng boyfriend noon. Pero hiniwalayan ko siya. Napalingo naman si Jay. Nagka-boyfriend ka? Oo, Bakit mo hiniwalayan? wala. Kinailangan ko lang noon ng kalinga kaya akala ko mahal ko siya. Pero look, kahit wala siya ay okay naman ako. Ang sama ako ba? Isa pa alam ko naman na may taong mas kaya siyang mahalin sa na hindi ko kayang ibigay. Nagsalubong ang kilay ni Jay habang nakikinig sa dalaga. Tila ba nagkakaroon siya ng malakas na kutob sa mga sinasabi nito at unti-unti parang may nabubuong ideya sa kaniyang isipan. Alam mo naman na may taong kayang mahalin ng ex mo nang parang hindi mo kayang ibigay. Oo, bata pa kasi ako noon. Wala pa sa isipan kong mag-asawa. Gusto niya kasi magpakasal na kami. Nasa peak lang ako ng career ko noon. Hindi niya ako kayang hintayin at doon ko rin napagtanto na hindi ko siya ganun kamahal. Kasi hindi ko mag-give up ang bagay na gusto ko para sa kanya. Ganun daw ang pag-ibig eh. Hahamakin ang lahat. Tingin mo? Tama ka naman. Hindi mo pwedeng ipilit sa sarili mo mas mahalin ng tao kaysa sa pangarap mo. Lalo na kung hindi mo pa planong mag-settle. Hindi pa talaga. Imagine nasa 26 pa lang ako noon. 26? Oo, Ngayon, 29. 29? Yeah, marami pa akong gusto gawin sa buhay. Hindi naman kailangan pilitin kong mag-asawa porque magte-30 na ako. Bata pa kaya ako nun. Wala naman ako sinabing matanda na yun. Bakit ikaw ba? Ilang taong ka na ba? Mag-asawa ka na ba? 31. I'm planning to retire soon to settle down. Kailan? Anytime soon. Kaya ba nabanggit mo sa akin na alis ka na? Tumango si Jay. I see. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Cherry. Naging tahimik sa pamimili si Cherry at si Jay naman ay nakasunod lang sa dalaga. Ilang sandali pa ay napagpasyahan na nilang umuwi. Miss Cherry, sandali! Malakas na sigaw ni Jay kasabay ng paghila niya sa braso ng dalaga. Muntikan palang mabangga na mabilis na motor itong si Cherry. Ayos ka lang? Parang kanina ka pa wala sa sarili. Miss Cherry, may problema ba? Wala. Ayos lang ako. Sagot ng dalaga at doon niya lang napagtanto ang sitwasyon nilang dalawa. Hawak ni Jay ang kaniyang balakang at likod dahil pinoprotektahan siya nito kanina. Samantalang ang kamay naman ay nasa matitigas at malalapad nitong dibdib. Sandali pang nagkatitigan ang mga mata ni Jay at Cherry bago nabalik sa realidad at humiwalay sa isa't isa. Napalanok si Cherry at napahawak sa kaniyang puso habang may ibinubulong. Hindi dahil sa kaniya kaya bumibilis ang tibok ng puso ko. Kung hindi dahil sa muntikan kong pagkabangga ng motor. Pagkumbinsi pa ng magandang dalaga sa kaniyang sarili, pero mas lalong bumilis ang tibok ng kaniyang puso nang hawakan ni Jay ang makinis niyang braso. Halika na, Miss Cherry. Umalis na tayo dito bago pa may makakilala sa'yo.
Pumunta na sila sa parking lot para pumasok sa kotse nang makita nila ang isang sulat na nakasingit sa wiper ng kanilang sasakyan. Nagkatingin na naman si Jay at Cherry dahil doon. Isa na namang sulat. Madaling kinuha ni Jay ang sulat na iyon at binasa. Babawiin ko lahat ng sa akin na kinuha mo. Maging ang buhay mo. Hindi ka magiging masaya kahit kailan. Cherry Gonzalez. Pagkakabasa ni Jay. Nagsitayuan ang mga balahibo ni Cherry habang nakatitig sa sulat na iyon. Bumilis lalo ang kanyang paghinga. Hindi pa siya tapos, Jay. Alam ni Jay na hindi pa tapos ang lahat hanggat hindi pa nahuhuli ang salarin. Kaya nga narito pa rin siya sa piling ng dalaga. Miss Cherry, pumasok ka na sa loob ng kotse. Titingnan ko lang sandali ang surveillance camera kung sino nag-iwan nito. Akmang pagbubuksan ni Jay si Cherry ng pinto ng kotse nang pigilan siya nito. Huwag mo kong iwan, Jay. Huwag mo kong iwan dito mag-isa. Napalunok pa si Cherry bago tinagpo ang mata ni Jay. Puno ng pagsusumamo ang paraan ng pagtingin ng dalaga at hindi naman nakatanggi si Jay kung hindi isama ito sa security office. I'm sorry ma'am, sir. Nasira ang camera na nakalagay sa parking lot kani-kanina lang. Iniimbestiga na nga rin namin kung ano nangyari. Pero huwag kayong mag-alala dahil kanina may nalaman kami. Babalitaan ko kayo agad. Nakangiting sambit ng security guard bago tumingin kay Cherry. Pero pwede bang mag-request ng picture at autograph kay Miss Cherry Gonzalez? Pangako tutulungan ko kayong alamin kung sinong naglagay ng death threat letter sa kotse ninyo. Hindi ako matutulog mamayang gabi hanggat hindi ko lang natutuklasan. Nagkatingin na naman si Jay at Cherry. Sige, pero huwag mo munang i-upload sa internet ha. Pakiusap ni Cherry. Oo, pangako, Miss Cherry. Idol ka ng anak ko eh. Makakaasa kang walang makakaalam na pumunta ka rito. Salamat. Bumalik na sa parking lot si Jay at Cherry. Pero laking gulat nila nang makita ang sasakyan na umaapoy mula sa di kalayuan. Naroon ang mga pulis na pinaliligiran na ang kotse nila. Anong nangyari sa sasakyan natin? Nag-aalalang tanong ni Cherry. Miss Cherry, umalis na tayo rito. Pagyaya ni Jay sa dalaga. Napahila naman si Cherry nang hawakan ni Jay ang kamay niya. Tumakbo sila palayo. Saan tayo pupunta? Sumunod ka na lang sa akin. Kailangan natin makalayo sa lugar na yon. Dahil sigurado ako na sa paligid lang ang taong gusto kong saktan. Kung hindi ka nagpupulit na sumama sa akin kanina, siguradong nailagay na kita sa kapahamakan. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Tumango si Jerry habang pinipigilang tumulo ang luha. Natatakot ako, Jay. Mukhang may malaking galit ka sa akin ng taong yun para pagbantaan akong patayin. At totoong kumikilos na talaga siya. Kaya kailangan kitang mas lalong ingatan, Miss Cherry. Muntik na mawala ka dahil sa akin. Pailing-iling na sambit ni Jay habang nadidismaya. Hindi naman siya ganito trumabaho noon sa iba niyang posisyon o misyon. Pero tila ba pagdating kay Cherry ay nawawala ang kaniyang galing at nawawala rin siya sa timing. Tumigil sa paglakad si Cherry kaya napatigil din si Jay. Wala kang kasalanan. Kahit papirmihin mo ko sa kotse, kung walang masamang loob na may galit sa akin, walang mangyayaring masama. Huwag mong isipin na muntik mo na ako mailagay sa pangarib dahil hindi naman. Look, narito nga ako sa harap mo. Sa harap mo, oh. Nakikita kong sinusubukan mo naman akong protektahan. Hindi kita sinisisi kaya huwag mong isisisihin ang sarili mo. Ilang sandali pa silang nagkatitigan bago nagdesisyon si Jay na hilahin ng dalaga sa isang secret passage papunta sa secret house niya sa syudad. Nasaan tayo, Jay? Saan mo ko dinala? Sumalubong kay Jay ang maganda at malawak na hardin pati na rin ang mamahaling puting bahay. Sa bahay ko. Dumito ka na muna sandali. Ito ang pinakaligtas na lugar na alam ko para sa'yo. Pero, pwede mo naman ako ihatid sa unit ko. Hindi pwede. Dahil alam ng salarin kung saan ka nakatira. Kung hindi siya nagtagumpay sa plano niya sa coaching sinasakyan natin kanina, sigurado ako maghahanap siya ng paraan para mahuli ka na. Nagulat silang pareho nang biglang tumunog ang phone ni Cherry. Tumatawag si Manager Eri. Akmang sasagutin na ng dalaga ang tawag nang habulutin niyo ni Jay. Pagkatapos ay tinapon sa fountain. Anong ginawa mo? Bakit pa tinapon ang cellphone ko? Nasisiraan ka na ba? Kakawkawin na sana ni Cherry ang phone niya sa fountain nang bigilan siya ni Jay. Hindi pa ba malinaw sa'yo lahat? Siya lang nakakaalam kung nasan ka, Cherry. Siyang nagbabanta sa buhay mo. Walang iba kundi yung Manager Eri mo. Sinasabi ko na nga ba, tama ang kutob ko. Napalunok at natigilan si Cherry sa narinig niya. Bukod sa pangalan na lang niya, ang itinawag sa kanya ng lalaki ay lalo pa sa huli nitong sinabi. Anong sinabi mo? Si Manager Eri ang nasa likod ng lahat ng to? Oo, Cherry. Siya lang ang may gawayang gumawa sa'yo nito.
Imposible. Siya nang ligtas sa akin doon sa runway, Jay. Nagkakamali ka ng pinagbibintangan. Matagal ko nang kilala at kasama si Manager Eri. Hindi niya magagawa to sa akin. Umayos ka sa mga paratang mo. Para ko na siyang nakatatandang kapatid. Pero siya lang ang posibleng may kagagawa nitong lahat kanina. Muntikan ka ng mabangga ng motor. Imposibleng aksidente yun dahil wala ka naman sa kalsada. At kung totoo aksidente yun, hindi ba't normal sa isang taong humingi ka agad ng tawad sa'yo pero wala? At ang coaching ginamit natin, galing yun kay Manager Cherry. Siya lang ang nakakaalam ng sasakyan na gamit natin. Paulit-ulit na umiling si Cherry. Hindi ako naniniwala. Nagkataon lang lahat. Paano nagkataon ng lahat? Tama ang hinala ko, Cherry. Noong unang dating ko sa bahay mo, ang sabi niya, pupunta daw siya sa post office. Pero linggong araw na yun, sarado ang post office. At maya-maya lang ay may natanggap na tayong death threat letter. Pangalawa, nung nasa runway ka, siyang humila sa'yo paalis dun. At alam niyong kung nasan ako. Ibig sabihin, malapit din siya sa runway. Paniguradong siya rin ang may gawa kung bakit dinumog ka ng mga tao. Sa kanya galing ang kwintas na suot mo, hindi ba? Patuloy na umiling si Cherry. No, it can't be Jay. Hindi si Manager Eri. Siya, Cherry. Malaki ang git niya sa'yo. Hindi ko alam kung bakit pero malaking patunay na lang ang pagpaparitoke niya para maging kamukha ka. At napapalibutan ka ng hidden camera sa kwarto mo. Maging ang teddy bear na katabi mo sa pagtulog. May hidden camera din. Napalunok sa takot si Cherry habang nakahawak sa kaniyang bibig. No. May napagtanto sa kaniyang isipan. Biglang nagring ang cellphone ni Jay. Nakita niyang nag-flash sa screen ng pangalan ni Manager Eri. Mabilis na kinuha ayon ni Cherry at sinagot. Nasaan kayo? Kanina ko pa tinatawagan si Cherry. May nangyari ba? Nagngit-ngit ang ngipin ni Jay. Pero wala na siyang nagawa kung hindi hayaan si Cherry sa gusto nitong gawin. Narinig ko sumabog daw ang kotse na hiniram ko para sa'yo. Okay lang ba si Cherry? Nasaan siya? Pupuntahan ko kayo. Sagutin mo ang tawag ko. Tatawag ako. Manager Eri, si Cherry to. Huwag ka mag-alala dahil ayos lang ako. Oo, sumabog ang kotse namin pero mabuti na lang at nakaalis na kami ni Jay. Pauwi na kami. Binaba ni Cherry ang tawag. Pagkatapos ay tiningnan ng malalim si Jay. Bumalik na tayo sa unit. Pagpupumilit ni Cherry. Hindi tayo babalik dun. Hindi ka babalik dun, Cherry. Kailangan nating bumalik. Tatalikuran na sana ni Cherry si Jay nang hawakan nito ang braso niya. Wag ngayon. Bukas na lang. Ihatid kita bukas. Umaling si Cherry. No, Jay. Ngayon na tayo babalik. At sa ayaw at sa gusto mo, pupunta ako sa event. Kung ganun, hindi na kita pasasamahan. Hanggang dito na lang ako, Miss Cherry. Nagsulubong ang mga kilay ng dalaga. Pinagbabantaan mo ba ako? Pinapipili? Oo, kung babalik ka sa unit mo at pipiliin mo pa rin inosente ang manager mo, wala na akong magagawa. Hindi kita hayaang bumalik dun. Nangngit-ngit ang mga ngipin ng dalaga. Kung ganun, naiintindihan ko. Diiwan mo rin naman ako eh. Mabuti pang hanggang dito na lang tayong dalawa. Bago pa tuluyang mahulog ang loob ko sa'yo. Padabog na tinalikuran ni Cherry si Jay. Pinipigilan ng mga luha habang hawak-hawak ang sumasakit na dibdib. Sa bawat paghakbang doon, niya napagtantong huli na ang lahat. Tuluyan ang nahulog ang loob niya kay Jay. Pagkarating ni Cherry ay sumalubong sa kanya si Manager Eri. Cherry, ano nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka ng ulan? Nasaan si Jay? Iniwan ako ni Jay, Manager Eri. Iniwan? Iniwan ka niya? Bakit daw? Umiling si Cherry. Agad naman siyang binigyan ng tuwalya ng manager at inalalayan papunta sa banyo. You mean nag-resign na siya? Hindi na siya magtatrabaho sa'yo? Binuksan ni Manager Eri ang gripo sa bathtub at dinala doon ang umiiyak na dalaga. Oo, Manager Eri. Masama ba talaga ugali ko para hindi siya o para hindi niya matiis? Kanina lang ay okay kami pero bakit niya ako iiwan? Ngayon pang nasa panganib na ang buhay ko. Sumabog ang kotse na sinasakyan namin tapos iniwan lang ako sa ere. Hindi niya ako hinatid dito, Manager Eri. Dahil ayaw niya ako mapahamak sa kamay mo. Sabi niya ikaw daw nasa likod nitong lahat. Sabi niya inggit na inggit ka raw sa akin kaya pinagbabantaan mo ko para tumigil na ako sa trabaho ko. Sabi niya nagparutukoy ka dahil pinipilit mong maging kamukha ko. Para mahalin ka ni Benedict. Hindi naman, di ba? Matagal na yung kay Benedict. Hindi ko siya mahal, Manager Eri. Hindi ko siya mahal. Hindi ko siya minahal, Manager Eri. Masyado siyang nagmamadali. Marami pa akong gusto sa buhay pero gusto niya na akong pakasalan.
mas importante ang career ko kaysa sa kanya. Naiintindihan mo naman ako, di ba, Manager Eri? Imbes na sagot, malakas na sampalang natanggap ni Cherry mula sa manager niya. Hindi. Hindi kita kailanman maiintindihan, Cherry. Sigaw ni Manager Eri habang nanlilisik ang mga mata. Nagngingit-ngit ang mga ngipin na parang demonyo. Totoo ang mga sinabi ng bodyguards mong si Jay. Ako nga ang nasa likod nitong lahat. Matagal ko nang hinintay ang pagkakataong to para gumanti sa'yo. Hindi ka karapat-dapat sa lahat ng natatamasa mo. Sinabunutan ni Manager Eri si Cherry at hindi nakapalag ang dalaga nang iloblob ang ulo niya sa tubig. Napakayabang mo? Ano akala mo? Hindi ka malalaos? Look at yourself now. Wala nang brand na kumukuha sa'yo. At nagtagumpay akong sirain ang pangarap mo. Dahil unang-una, ikaw ang sumira sa pangarap ko. All I want is Benedict pero winasak mo ang puso niya. Sa sobrang pagkawasak ni hindi ko mabuo. Ikaw pa rin ang hinahanap niya. Samantalang ikaw, nagpapakasasa sa sarap. Nagagawa mong maging masaya pagkatapos mo siyang gawing miserable. Makasarili ka. Dapat lang sa'yo to. Dapat kang mamatay. Muling inilublob ni Manager Eri ang mukha ni Cherry pero this time, mas matagal ito at sinisigurado niyang mauubusan ng hininga ang dalaga. I was supposedly to kill you sa exclusive event. Pero napaaga dahil masyadong hindi mapigil ang bibig mo. Kung naniwala ka lang sana sa bodyguard mo, hindi ka mamamatay. Goodbye, Cherry. Ipalabas ko na lang na nagpakamatay ka dahil sa depresyon na nangyari sa'yo sa runway at sa pagbagsak ng career mo. Tumayo na si Manager Eri upang simulan na sana ang plano ng paglingon niya sa likod ay sumalubong sa kanya ang pagkasa ng baril at pagtutok nito sa noo niya. Checkmate. Wika ng isang lalaki. Jay? Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Hindi na yun mahalaga dahil wala ka ng kawala. Tapos na ang maliligayang araw mo dahil magdurusa ka na sa kulungan. Nag-install ka ng camera dito, ang mga katrabaho ko kanina, dahil matagal na ako naghihinala sa'yo. At tama nga ang kutob ko, ikaw nga ang nasa likod nitong lahat. Mabuti pa sumama ka na sa kanila kung ayaw mong masaktan. May pumasok na mga lalaki na katrabaho ni Jay at doon ay hinuli na si Manager Eri. Nanlalaban pa ito. Pero totoong magagaling ang mga agent at napigilan siya. Sandali! Saan niyo ako dadalhin? Sino kayo? Hindi kayo mga pulis. Pakalawan niyo ako. Isa! Tumahimik ka. Sige na. Jay, kami na ang bahala sa kanya. Pati na rin sa lugar na to. Iligtas mo na si Cherry Gonzalez. Malakas namang tumawa si Manager Eri. Huli na ang lahat dahil pinatay ko na siya. Napatay ko na ang babaeng yan. Dapat lang yan sa kanya. Isa siyang manggagamit. Hindi siya dapat maging masaya. Mabilis na nilapitan ni Jay si Cherry. Inahon niya ito sa bata ba't sinubukang tingnan kung tumitibok ang puso at humihinga pa. Cherry, gumising ka, pakiusap. Narito na ako, hindi kita iiwan. Patuloy na binigyan ng hangin ni Jay ang dalaga dahil tumitibok pa naman ang puso nito at hindi lang humihinga. Cherry, please, I'm sorry. Sinumahan, dapat kita dito. I'm sorry. Akala ko kasi hindi ka tutuloy nang wala ako. Patawarin mo ko. Hinalikan pa ni Jay ang lawi ng dalaga para bigyan pa ng supply ng hangin pero nawawala na siya ng pag-asa. Cherry, hindi na kita iiwan. Bumalik ka lang sa akin, narito na ako. I'm sorry kung hindi kita muling naprotektahan. Wala talaga akong kwentang bodyguard. Mali, walang silbi. Ang pagiging secret agent ko kung hindi naman kita maliligtas. Kasalanan ko to. Kasalanan ko ang lahat ng to. Patawarin mo ko. Masyado kang madrama. Natigilan si Jay nang biglang umubo si Cherry. Cherry, utang na loob, gising ka na. Akala ko mawawala ka na sa akin. Biglang nayakap ni Jay ang dalaga. Ako mamamatay? Matagal mamatay ang masamang damo. At saka sa ligalig mo, paano hindi ako magigising? Nakakaya ka? Ano ba? Bitawan mo nga ako? Iniwan mo ko, di ba? Huwag mo akong hawakan. Binitawan ni Jay ang dalaga pero mabilis ding hinalikan. Tumulo ang luha mula sa mga mata ng binata. Lalo na nang bumawi ng halik sa kaniya si Cherry. I'm sorry. Kasalanan ko. Inirapan naman siya ni Cherry. Umiiyak ka ba? Para kang sira at mabuti alam mo. Kasalanan mo talaga tong lahat. Wala kang kwentang bodyguard. Wala ka talaga akong kwenta. Ayos ka na ba? Gusto mo dali kita sa ospital? Kumusta ang pakiramdam mo? Sunod-sunod na tanong ni Jay habang sinusuri ang lagay ng dalaga. At talagang tinatanong mo yan pagkatapos mo kong halikan. Baliw ka ba? Medyo. Okay ka na ba talaga?
Nagsusungit ka na eh. Why not i-check mo? Halikan mo ko ulit. Napangiti naman si Jay tsaka hinawakan ng pisngi ni Cherry at akmang hahalikan ng dalaga nang marinig nila ang pagdikhi ng matandang lalaki. Sir Wilson, Napatayo si Jay at humarap sa pintuan kung saan nakatayo ang matanda. Dad? Anong ginagawa mo dito? Dad? Napatingin si Jay kay Cherry nang marinig niya ang itinatawag nito sa boss niya. Dad mo ang taong yan? Ha? Oo. Magkakilala kayo? Bakit alam mo ang pangalan ng dad ko? Magsasalita na sana si Jay nang magsalita si Sir Wilson. Mag-usap tayo, Jay. Hindi ko gusto nakikita kung ginagawa mo sa anak ko. Anak mo? Naguguluhan pa rin si Jay habang pabalik-balik na sumusulyap sa mag-ama. Pala, Teka, magpapaliwanag ako, Sir Wilson. Cherry, sandali lang ha. Babalikan kita. hinalikan ni Jay ang noo at labi ni Cherry. At talagang humirit ka pa. Singhal ni Sir Wilson. Sumunod ka sa akin. Sa kabilang kwarto. Dali mo ang baril mo. Dad, anong gagawin mo sa kanya? Sumunod na lamang si Jay sa boss niya. Ano yung nakita ko, Jay? Akala ko ba professional ka pero sumasilisi ka pala? Sorry, Sir Wilson. Pero hindi ba't kayo muna ang may kailangang ipaliwanag sa akin? Anak mo ang famous model na si Cherry Gonzalez? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nagtanong ka ba? Hindi. Kaya ba ganun na lang ang paalala mo sa akin dahil anak mo pala ang babantayan ko? Oo. At hindi ko inaasahang magiging ganito, Jay. I am so disappointed. Munti ka nang mamatay si Cherry dahil sa'yo. I'm sorry, Sir Wilson. Napalunod si Jay. I'm sorry kung hindi ko nagawa ng maayos ang trabaho ko. Totoong masungit ang anak mo at matigas ang ulo kaya nahirapan ako. Sinisisi mo ba ang anak ko? Hindi. Pero malaking parte ang ginawa niya sa akin ay naging dahilan ng distraction ko. Masyadong magandang anak mo kaya hindi ko na malayang nahulog na rin ang loob ko sa kanya. At hanggang sa huli, kahit hindi niya ako pinili ay bumalik ako rito para gawin ang trabaho ko. At kung hindi mo ako papayagang makapiling ko ang anak mo, babalik na lang ako sa trabaho. I-atras ko ng resignation ko. Ipadala mo ako sa delikadong misyon. Malayo sa lugar na to para makalimutan ko siya. Para makalimutan ko si Cherry. Nakayokong sambit ni Jay. Malaki kapalpakan ang nagawa ko. Nabigani ako sa halik niya. Halik? Tingin mo ba naniniwala kung halik lang ang ginawa mo sa kanya? Hindi. Aalis ka na sa trabahong to. Akin na baril mo. Magre-resign ka na. Kailangan mong pakasalan ng anak ko. Panagutan mo ang ginawa mo sa kanya. Napakagat sa labi si Jay. Aminado naman siyang tama ang hinala sa kanya ng boss niya. Pero naalala niya ang sinabi sa kanya ni Cherry. Hindi pa handang magpakasal ang anak mo, Sir Wilson. At ayoko pilitin siya sa bagay na yun. Isa pa, hindi ko alam kung may nararamdaman siya para sa akin. O kung sapat ba yun para pumayag siyang pakasalan ako. Si Raulo ka ba? Manghihingi ba ulit ng halik yung anak ko sa'yo kung hindi siya adik sa'yo? Pakasalan mo ang anak ko sa lalong madaling panahon. Hindi ako papayag ng hindi. Yun ang mission mo. Ang mapapayag siya. Umalis na si Sir Wilson at naiwan naman sa living room si Jay at si Cherry. Ano nangyari? Ano na pag-usapan niyo? Cherry, okay lang ba sa'yo na kung umalis na tayo rito? Alam ko masakit para sa'yo ang mga nangyari sa lugar na to. Gusto mo bang tumira sa akin? All of a sudden? Bakit parang niyayaya mo na ako mag-live-in? Niyayaya kita magpakasal. Napaawang ang bibig ni Cherry sa pagkabigla. No way! Are you proposing? What the hell? At talagang pagkatapos kong halos mamatay, yayayain mo ko magpakasal? Baliw ka ba talaga o marunong tumiming? Napakamot na lang sa batok si Jay. Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw pero in a place like this? Kaya nga niyaya kitang tumira sa bahay ko. Okay. Payag ka? Payag naman pero ibang usapan ng pagpapakasal ah. Saka na yun. Okay lang ba? I mean, I can see you in my future. Ikaw na naman ang naisip ko. Kanina, bago ko malagutan ng hininga na sana nga ay nakinig na lang ako sa'yo. Pero alam ko may sariling takbo yung utak mo. Lalo na't sinabi mo sa akin noon na gusto mong ipain ang sarili mo para malaman kung sino ba talagang nasa likod ng lahat ng to. Kaya naisip kong balikan ka. Mali. Babalikan naman talaga kita. Kinailangan ko lang ng oras na tawagin ang backups ko para mahuli si Manager Eri. Sa huli, siya pa rin pala talaga. All this time, alam ko naman na siya eh.
Pilit ko lang itinatanggi sa sarili ko na hindi siya. Kasi umaasa ako magbabago siya isang araw at naniniwala akong hinding-hindi niya ako kayang patayin. Dahil mabuti naman ang pakikitungo ko sa kanya. Pero wala. Malaki talaga ang galit niya sa akin. May mga ganung tao talaga na mapagkunwari. Akala mo kaibigan mo pero kalaban mo pala. Parang ikaw, akala mo masungit pero marunong naman pala magmahal. Paano mo nalaman? Well, alam na kita. Tinatarayan mo ko dahil may ikinukubli kang nararamdaman. Napangiti si Cherry. Well, parang ikaw din. Alam na kita. Kunwari bodyguard pero secret agent pala. Alam mo? Oo, narinig ko ang kadramahan mo kanina kaya ako nagising eh. Well, salamat na nagising ka. Salamat at ginising mo ko. Pinagsaluhan nila ang matamis at mainit na halik sa living room. Lumipas ang ilang araw at lumipat nga si Cherry sa secret house ni Jay. Pero bumili din sila ng isang unit sa isang magandang hotel malayo sa dati nilang tinutuluyan. Muli ring bumalik sa dating estado ang career ni Cherry. Nag-hire sila ng bagong manager at si Jay ay nanatiling nagkukunwari bilang bodyguard niya. Makalipas ang ilang taon ay nagpakasal si Jay at si Cherry. Laman nga ng balita ang naging asawa ni Cherry ang bodyguard niya gayong hindi alam ng marami na dating secret agent ito na establish na ang pinansyal at kakayahan. Nagkaroon din sila ng 2 anak na babae at nangangarap maging isang model at ang lalaki naman ay gustong maging isang agent. Ang cute nila no? Tanong ni Cherry habang pinapanood ang kanilang mga anak. Mas cute ka. Hirit ni Jay, tsaka hinalika ng asawa. Hoy, baka makita tayo ng mga bata. E di, dun tayo sa kwarto. Namimiss na kita, Cherry. Pagbigyan mo na ako. Napairap naman si Cherry. Naku, ikaw talaga. Baka hanapin tayo ng mga anak mo. Hindi yun. Akmang papasok na sila nang tawagin sila ng kanilang mga anak. Mommy, Daddy, where are you going? Panorin mo po kami. Ako, look. Ang ganda ko maglakad, no? Pang model. Ako naman, Dad. Bagay ba sa akin? Bugs, bugs. Ako si James Bond. Napatawa naman ang mag-asawa at wala nang magawa kung hindi samahan ang kanilang mga anak. Mamaya na lang, Joy. Pag natulog na sila. Promise mo yun, oh. Miss na talaga kita. Oo, promise. Alam mo namang malakas ka sa akin. Mahal kaya kita. Mahal din kita, Cherry. Mahal na mahal. Minsan inaakala mong kaibigan ay yun pala ang hindi mabagkatiwalaan. Masaya sila sa harap mo, pero sinasaksakan na pala patalikod. Mag-ingat sa mga ganitong tao at pumili ng hindi ka iiwan kahit kailan.